Ng malaking tulong sa Barangay Bacayao Norte ang flood mitigation project na structure para sa riverbank section malapit sa Sinukalan River sa proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 1. Ang proyekto nagkakahalaga ng 106,150,000 pesos. Ito ay ayon sa website ng Sumbungan ng Pangulo. Ayon kay dating Barangay Captain Eugenio Balolong Sr. na sinimulan ng proyekto noong 2021 kung saan anya umabot ito sa tatlong phase na tinatayang may habang 3 hanggang 4 na kilometro. Ayon kay Balolong, malaki ang naitulong ng DK noong nagawa ito kumpara noong naunang wala pang nagagawa na ganitong proyekto dahil hindi na matatangay sa ragasan ng tubig ang ilang kabahayan malapit dito. Gayunpaman, may mga parte pa rin ng barangay na nakakaranas ng pagbaha bagamat hindi na kasing lala ng dati. Ay, sututuputan tayo ay DK, gilig na ilog. Then siya ni Kapitan at sa may ito nasasako pang kunima, kuratandaan mo 2021 si Katuyay nung pisan tayo ay Tikimi at Bacayao Norte. Man, so ginawa ra phase 1 ulit phase 2 tuya ulit phase 3. Natan gagawan ta siyempre wata na ba yaman ni Maton. Ganun puti gagawan ta ya DK talagang matibay. Wala may talab kanto ya, wala may saran danom no. Alaron sa danom sarang tan ilistab no abubala sarang tan ilokas. Ama may piswan. Ay pisto balatay unta mo so ginawara. Ya, olay takayan tutan, takayan to. Wala mo may pawayad danom. Maragot sa panggawara sa DK may matibay ang gaano pa siya renta, walay dalay tuni tagay. May pastry ballot, kumulayan pagawa, nung pisan data ang kapitan na ni. Natan ng sala nila kapitan, na atay pastry, naman na bye-bye, sikatula may akula apasyar, ta siyempre aliwa lang kapitan. Kanyan na hindi kami, panggawaran dya, sa amin, pambabantay ko, talagang marakap, hanggang pinibaga. Okay, balbalot kong pisa salamat, sarara may ang internet project, ya tulong da barangay ya depensa na danom no alarm sa danom marakat tawala may talab to may natatandang ko may 2021 sumpal daman wala may pisto tumat agma ng bayag sumpal da awat na ni kapitan ni may pistre ng pisanda pero ako la pa sumpal taliwan sa kapitan 2021 ay aman so budget to bala chika tuma ako tepat wala nang tepat bisa di intensyon ko labat diman amay agawan da may pangkilangi barangay. Malbalog sa tulong to barangay mitan. Tano ang kaputan sa tanong di tanad ilog masilso batik to jaet tagay jabanta jaet jare kakaabungan. San balbalog to pinsa to tasare totoo tagwiling na ilog wala man na pan magpitanta. Mababagpitanta matan no walay dala pa atagiman. Anang babalog sa inawan na barangay. Wala ra may asinggar da bungta nang gawa ra may tarong-tarong awa. Arama adong balot wala ra diskwilahan. Mas maragat may walay dikito. Basta itatagputan timan sa malapod ilog ya masilso agos kung sa pasok diyan barangay mi. Katumay Samantala, binahagi naman ni Kapitan Diosdado Maramba na patapos na ang proyekto nang siya ay maupo noong 2023. Wala umanong naging koordinasyon sa kanyang opisina noon sa kanyang pag-upo tungkol sa pagtatapos ng proyekto kaya hindi nito alam ang kabuuang proyekto. Kahit pa ganoon ay nakita naman niyang kaunting naibsan ng tubig baha dahil dati ay umaapaw ang ilog. Ang problema na lamang ay walang natakip itong floodgate na nagiging sanhi ng pagpasok ng tubig sa barangay kapag tumataas ang tubig na dulot ng pag-ulan. Yung ginawang diki po dito sa Bacayao Norte po, bago ako umupo ng kapitan sa Barangay Bacayao Norte po, inumpisaan na ito, kaya walang coordination yung mga DPWH sa amin sa barangay, kaya wala akong alam na bago natapos ito atay, hindi naman sila nagsabi sa barangay na tapos na, kaya hindi ko alam kung tapos na o hindi pa. Halos patapos na po nung ginagawa ito, nung bago ako umupo na nahal na bilang kapitan sa Bacayao Norte po. Ito lang natapos 2024 natapos.
nakatulong din po sir nung kuan nagawa ito yung baha parang naibsan din ng konti kasi talagang baha talaga yung dumaan sa atin eh. Buong Dagupan naman kaya wala tayong masabi na nabaha talaga yung buong Dagupan. Kaya, pero nakatulong din yung dike na ito kasi yung ilog hindi na umapaw sa amin. Kasi dati-dati umaapaw yung ilog. Ngayon nung nadike, sa awa ng Diyos po, nakatulong din. Ang problema, yung plug gate. Kasi ngayon ko lang din nakita, hindi sila nakikoordinate sa barangay. Nung natapos, walang takip yung kwan pala, ginawang plug gate. Kaya yun lang sigurong problema. Kaya pag lumalim yung ilog, pumapasok din sa barangay po namin. Kaya yun lang problema, walang plug gate po. Pero malaking tulong din yung ginawa sa amin yung diki. Yun ang hindi ko na alam, banda roon sir na yung kwan. Pero ang pagkagawa dito, quality rin yung pagkagawa, maganda po ang pagkagawa. Kaya wala kami rin masabi kasi maganda rin yung pagkagawa dito sa aming Bacayo Norte po. Ay, hindi na naabot yung kwan, hanggang kalahati naman yung kwan. Kaya pasalamat kami sa gumawa ng kwan kasi yung pagkadiki maganda at saka hindi na umapaw yung tubig pag lumaki. Di ko alam sir na may project pa sila kung mayroon kasi hindi naman sila nakikoordinate sa barangay po. Yun lang masasabi ko. Yung engineer ng kwan hindi naman nakikoordinate sa barangay. Ewan ko lang sa past administration kung nakikoordinate sila sa kanila po. Pero sa inyo wala. Sa amin wala. Sa akin po wala po. Ay naman kay Narciso Riotita, ang caretaker ng DIE sa Sitio Baybay, bumisita ang Department of Public Works and Highway Region 1 upang inspeksyonin kamakailan itong istruktura nito para malaman kung may dapat pang ayusin o may mga sira na. Po si Narciso Riotita sa Bacayo Norte po. Sir, kamusta lang natin yung nakita natin dito sa DK? Ano po yung mga napansin natin dito sa DK natin? Okay naman yung DK pero wala lang floodgate. Kaya nagkakaroon na Pumapasok po yung tubig. matagal din pang ginawa ito sa mga ilang years po sa tingin Kulang na 1 taon po. ng DK. Sir, ito ba yung nasa 100 million na budget Opo. na Opo. ngayon sir, kamusta yung pagtutok ng DPWH? May mga pumunta na dito na Pumunta sila dito nung nakarang araw, tinignan nila. anong tinignan nila? Yung DK kung okay pa po. Meron ba silang na-suggest sir na gagawin? Wala naman po. La Union. Saad naman ng residente na si Marnely Crispo, hindi pa rin maiwasan ang pagtaas ng tubig na umaabot ng lagpas dibdib kapag umaapaw ang ilog. Anya na ang sabayang pag-release ng mga dam kapag tuloy-tuloy ang ulan ang nagiging problema sa pagbaha kapag umapaw ang tubig, kaya ang ragasan na lamang nito ang nagsisilbing harang na tulong ng dike. Itong nakaraang dumaang bagyo po tsaka mga baha, yung DK po medyo parang umapaw na po yung tubig kasi mas lalo pong lumalim yung baha po dito sa amin. Lalo na po yung mga iskinitang papasok po. Pero mataas. Hanggang lagpas po ng dibdib po. Magsi 7 years na po kasi 17 years old na po yung panganay. Tumatagal na rin nanira. Apo. So yung ginawa yung DK dito sa barangay ninyo, naabutan nyo din yung ginagawa. Apo. Ano po yung nakita nyo na naging epekto ng DK na nung nagkaroon ng problema ba o mas lumala yung pagbaha? Hindi ko naman po masasabing mas lalo pong bumaha dito dahil ginawa nga po yung DK gamit po para sa hindi po masyado sanang bahain. Kaso hindi po natin maiiwasan yung tubig po talaga pag lalo na po baha. Lalo na po pag nagpapakawala po yung mga dam, sabay-sabay po ulan, ganyan po. At yan ang ating tinutukan dito sa flood mitigation project ng Department of Public Works and Highway. Ito si Bombo Oliver Dacumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!